Jewel's POV. Naipirme ni Jewel ang mga labi dahil imbes sumagot, nilagok niyang alak na binigay ni Angeline kanina. Tasha, you're there. I've been looking for you. Boses yun ni Margie kahit wala sa loob na nasamid siya sa alak na ininom at napaubo pa. Are you okay, Jewel? May pag-aalalang tanong ni Angeline. Uuwi na ako. Hindi ako para dito. Paalam niya agad dito. Ano, pero kakarating mo lang. Pigil pa nito. Umiling siya at tumayo. Wala nang dahilan para manatili pa siya doon. Dapat nga hindi na lang siya nagpunta. Sakto naman pagtayo niya akmang pag-alis, nanlaki pa ang mata niya matapos maka-face to face si Margie. Nakataas ang kilay nito sa kanya. Agad siyang sumulyap sa labi nito. Nakahinga lang siya na maluwag nang di makita si Anton doon. Uuwi ka na, Miss Jewel? Tinawag kita kanina pero di mo ako pinansin. Kunwaring tampo nito pero pinapasadahan naman ang tingin ng suot niya. Oh my gosh, we're wearing the same dress. Pagkukunwaring gulat na reaksyon nito. Gusto niyang umirap dito, bakit pa ito nagpapanggap? Natitreaten ba to sa presensya niya? Pinabigay ko yan sa kanya, Margie. Nasabi nga ni Alden na nakita mo at inakala mong para sa'yo. Singit ni Angeline dahilan para maglaho ang saya sa mukha ni Margie. Napahiyato at delikado na siya ngayon lalo. Siguradong mas pag-iinitan siya nito. You never change, Margie. Inggitera ka pa rin. Bulgar na komento ni Tasha. Ngayon, tuda na siya kung mag-best friend nga ba talaga ang dalawa. Pero ayaw niya nang maipit sa gulo. Gusto na lang niyang umalis. Tasha, galit ka pa rin ba dahil naging kami ni Anton at di kayo? Sarkasikong tanong ni Margie. Napanguso siya dahil mukhang nag-aaway ang mga to at kita niya. Tumayo na si Angeline at sinanyasan siyang umalis kaya pasimple siyang humakbang palayo na ginawa rin ito. Nakahinga siya maluwag na makalayo siya sa mesa pero ang problema hindi niya makita ang daan palabas sa kumpunan ng mga bisita. Napapangiwi siya tuwing naiipit siya sa gitna ng ililan. Halos mapamura pa siya pag may nakakatabing naghahagkan. Ano bang pinasok mo, Jewel? Natulog ka na lang sana sa apartment. Sermon niya sa sarili. Umikot-ikot na lang yata siya sa paligid at di mahanap ang tamang daan. Muntikan pa siyang sumigaw na may humila sa palapulsuhan niya at hatakin siya palabas sa kumpulan ng mga tao. Nilokob ng kaba ang puso niya dahil doon. Kung sino ka mang peste ka, bitawan mo ako. Nagpumigla siya lalo na't nasa madilim silang parte at papalayo sa nagkakasiyahan. Idedemanda kita ng harassment. Isusumbong kita sa asawa ko. Akala mo ha? Ang gwapo ng asawa ko. Isang suntok ka lamang doon. Sigaw na niya dahilan para matigil ito. Hinarap siya nito at halos manlaki ang mata niya matapos mapagtantong si Anton iyon. Nagngangalit ang panga nito at iritasyon na nakikita niya sa mata nito kahit pa nga may kadiliman ng paligid. Ay, wala pala akong asawa. Bawi niya ngunit tumigpit ang hawak ito sa kanya. Impit pa siyang napasigaw ng idiin siya nito sa halap nasa likod niya. Chill ka lang, Anton. Paalis na rin ako. Sabi ko nga mananahimik na ako. Ani agad at hindi ito ngumiti. Lalo pang naggalit ang tingin nito sa kanya. Titirisin na nga siya nito sa hindi malamang dahilan. You came all the way here wearing that see-through dress? I can clearly see your black bra and undies? Galit na giit nito dahilan para mapayakap siya sa katawan niya. Ako ang pupunit niyan. Banta pa nito. Nanlaki ang mata ni Jewel. Sira ka ba? Bakit mo naman pupunitin? E di nagfiesta ang mga mata nila? That's right. Nagfiesta talaga. Have you seen how many men are out there checking you out? Kulang na lang tanggalan ka ng suot. Galit na sermon pa nitong muli. Ba't parang kasalanan pa niya? Hindi naman sila nananabik. Ang chubby ko kaya. Sandali nga, kanina ka pa hila ng hila. Nagpumigla siyang muli siya nitong hilahin patungo sa likod. Sa mas maraming halaman at nalayo sila sa maraming tao. Bagya na lang ingay sa pwestong yon pero maabot pa rin ang isang sinag ng neon light. Kinabahan siya na maaninag ang galit na tingin ni Anton. Hindi sila nananabik? Do you even know what's running inside their minds? Umismid siya. Aba naman, hindi ako manghuhula, no? Tsaka bakit ba akong pinapagalitan mo? Yung fiancé mo kaya, pareho kami ng suot, pagalitan mo rin. Umirap siya at tumalukip-kip. Disaster party pa lang napuntahan niya. Gulo na nga kanina, pinapagalitan pa siya. Kasalanan ba niyang ganitong sexy ang binigay ni Angeline? Conservative naman pero malinaw nga lang talaga. You want me to scold her? Di makapaniwalang tanong nito. Tumaas ang kilay niya. Mabuti pa nga si Margie na lang pagalitan mo kaysa akong pinag-iinitan mo. Natahimik si Anton sa sinabi niya. Sa muling pagtama ng neon light sa mukha nito, gusto niya nang tumakbo.
Wala itong kangiti-ngiti at kaya yata siyang sakalin sa mga oras na yon. Sus ko po, sigaw lang sa ligayang gusto niya at hindi pa sakal. Pinag-iisip mo, Jewel. Gusto niyang pagalitan ng sarili sa kung anong dumadaloy sa utak niya. Di tuloy siya makafocus sa galit ni Anton pero naidikit niya ang kanyang likod sa pader nang ilapat ni Anton ang mga palad doon. Sa magkabilang banda ng mukha niya, kinukulong siya sa katawan nito. Wala siyang takas kapag may ginusto itong mangyari. Gusto mong mas bigyan ko ng atensyon si Margie kaysa sarili kong asawa? May diing tanong nito. Sa sobrang lapit ito, amoy na niya ang nabangong hininga nito na may halong amoy ng alak. Umiwas siya ng tingin ng mas tumukwang ito. Maling galaw niya pa ay magtatama na ang mga labi nila. Answer me, Missy. Do you want my attention or not? Ulit nito. Kinagat niya ang labi. Ayaw niyang sumagot, baka kasi bad breath siya. Ma-turn off pa to. I hate you. Pinamimigay mo na ako, may aber? Akala ko ba gwapo ako, sabi mo kanina. Kunwaring tampo nito. Gusto niya kontrahin ang sinabi nito pero ramdam niya, bumigat ang paghinga nito. Nabigla pa siya nang tanggalin nito ang suot na t-shirt sa mismong harapan niya. Hoy, anong ginagawa mo? Suotin mo nga yan? Tarantang utos niya. Ang dilim pa naman. Kung di sila sasadyaing hanapin, hindi sila mahahanap. Bigla ay kinabahan siya na ewan. Tatakbo ko kapag ano? Mahinang tanong ni Anton bago binalik ang mga palad sa pader. Nag-flex sa mga muscles nito dahilan upang maparanok siya. Balikat pa nga lang nito nakakaakit niya. Gusto niyang hawakan. Kapag ano, Missy? Pag-uulit pang tanong nito. Imbes na sumagot, tumalikod siya para takpan ang mukha sa pader. Kung maliwanag lang tiyak makikita ang pamumula ng mukha niya. Inaakit mo ba ako? You want me to take you from the back? Bulgar na tanong nito. Nanlaki ang mata niya, lalo na nang gawa na nito ng tapik ang bandang pangupo niya. Tatayo ka dyan o hindi ka na makakatayo? Paos nitong bulong dahilan upang mas idikit niyang sarili sa pader. Ayaw niyang maidikit dito. Magkakasala siya pag dumampi pang katawan niya sa kabuuan nitong katawan. Tumabi ka kasi dyan, Anton. Lalayas na nga ako, hinila-hila mo pa ako. No one will drive you home. Hindi na nga kita pinasundo, nakarating ka pa rito. Suot mo pa yung kalambo mo sa bahay. Naiinis na bulong ni Anton. Hindi ito ang nagpasundo sa kanya. Si Angeline lang ba nagpasundo sa kanya? Imbes isipin, umirap na lang siya sa sinabi nito. Ibig sabihin ayaw siya nitong makita o baka ayaw nito ipakita sa kanya na naglalambingan si Margie sa bisig nito. Nagget-nget ang damdamin niya dahil doon. Hoy, hindi ito kulambo, mahal to. Akbang haharap siya ngunit agad nitong tinakpan ang bibig niya sa malaking palad nito at dinikit siya sa pader. Tila pinagkakasya nila ang katawan doon para lang di makita ng kung sino. Shhh! Bulong nito pagkaraan. Bumigat ang paghinga niya at gustong kagatin ang palad nito pero nagulat siya sa mga yabag na naririnig. Anton! Dinig niyang tawag ni Margie. Nasa malapit to, tiyak bibitayin siya kapag nahuling kasama niya si Anton at sa ganitong ayos pa. Anton! Muling pagtawag nito. I'm sleepy. Anton! Pumiglas siya para sana makatakbo na at makapagtago pero ayaw siyang bitawan ni Anton. Do not make a noise. Bulong nito sa tenga niya. Napapikit siya sa init ng paghinga nito na sumayat sa leg niya. Ang nakalapat na katawan nito sa likod niya ay hindi rin nakakatulong sa kanya. Ayaw niya man bumigat ang paghinga niya. Anton, halika na. Let's sleep. Nawa pa ni Margie. Ang aga pa lang nagyayaya ng matulog. Gusto yata ikulong sa kwarto si Anton. Oh my! Dinig niyang mahinang bulong ni Anton bago sinundalang noo sa mukha niya. Why do you need to dress like that? Nahihirapang bulong nito. Gusto niya tong kurutin sa kabubulong nito. Baka makita pa sila ni Margie sa pabulong-bulong nito. Pero nahigit niyang hininga matapos maramdaman na may sumasaludo to sa ibaba. Lalo't dumapo ang kamay niya sa bewang niya. Para siyang napapaso sa intang palad nito. Mahigpit pa yung mawak sa dress niya na tila gusto nang punitin ang suot niya. You should run. Mabigat nitong bigkas na pinipigilan ng sarili sa init na nararamdaman. Siya rin may gusto ng tumakbo. Ang problema na apektuhan siya sa init ng katawan nila. Naghahabol siya ng pahininga at tila nawala ng pakialam kahit pamalapit lang si Margie o kahit puno ng taong resort. Live, Missy. Paos na utos ni Anton ngunit umiling siya dahilan para mapigtas ang pagpapigil nito at malakas na hinila ang suot niyang dress dahilan upang mapilas yon at kumawala sa katawan niya. Napapikit si Jewel matapos umikot ang mapalad na lapad ni Anton sa kanyang tiyan at pinakawalan nito ang bibig niya dahilan para suminghap siya ng hangin. Do you trust me?
Bigla ang tanong nito. Akmang haharap siya at sasagot, ngunit pumirmi nito ang bewang niya. Huwag dito. Ang daming tao. Mabigat niyang sagot pero napapikit siya na maramdaman ang kamay nito na humawak sa layo ng undies niya. OMG, huwag mong pupunitin. Mahina niyang ngawa. Sa gabal, bulong lang ni Anton. Gusto pa niya magprotesta ngulit nang dumapo ang mga labi nito sa lantad niyang balikat. Dumoble ang bigat ng paghinga niya. Halaman lang ang nagtatago sa kanila. Kung may lalapit, makikita sila kahit sa dilim. Pwede kang sumigaw, pero yung walang tunog. Paalala nito na maglakbay ang palad sa pagitan ng mga hita niya. Pumikit siya na mariin. Pinipigilan ang sigaw na kumawala sa bibig niya. Pwede bang umatras? Paos niyang tanong. Baka na naman kasing po pwede na sa kwarto na lang at hindi sa labas. Gusto mo bang makita kanila na halos wala kang suot? Makikita kanila and I don't want that. Mabigat na sagot nito. So what? Agad siyang napasigaw na mahina dahil sa ginawa nito. Anton, where are you? Boses yun ni Margie. Namilog ang mga mata ni Jewel. Bakit nga ba niya nakalimutan na nasa paligid lang to at hinahanap si Anton? Pagbaling pa ng tingin sa siwang ng halaman, nakita niyang likod ni Margie. Parang gusto niyang tumalon at umatras sa mga oras na yon. Napakadelikado ng gusto ni Anton. Naparunok siya at pipigilan na sana ang lalaki, ngunit hinilan nito ang bewang niya at nagawang paghiwalayan ng mga hita niya. Nawala biglang protesta niya matapos maramdaman, wala na rin ang swimming trunks nito. Mahina siyang napasigaw nang mawala ang palad nito sa pagitan ng mga hita niya, pero laking gulat niya nang bigla na siyang sakupin ni Anton. Napayuko siya at naisandal ang noo sa pader. Hindi siya makapaniwala ginagawa nila ito, kahit pa maraming tao sa resort at nasa paligid lang si Margie. Gusto niyang kumapit sa pader nang maramdaman ito ng buo sa loob niya, kaya lang wala siyang makapitan. Napapanganga siya sa bawat bigla ang galaw nito. Oh my! Mahinang bulong nito bago humigpit ang hawak sa tiyan niya. OMG! Kung dito tinakpan ng bibig niya, baka napalakas ang bigkas niya. Shhh! Paalala ni Anton pero patuloy naman ang pagsalakay sa kanya. Gusto yata talaga silang mahuli ng loko. Naibaling niya mukha sa may bandang halaman. Sakto na silip niya ang pag-alis ni Margie. Inalis din ni Anton ang kamay na tumatakip sa bibig niya at dilapat yon sa pader upang hindi sila matumba. Kumapit siya sa braso nito at hindi na napigilan ang sariling mapasigaw. Halos mangalay ang mga hita niya sa ginagawa nila, ngunit hindi siya nagreklamo. Hindi niya na maalala kung paano sila nakatapos doon. Ang alam niya lang halos manghina siya, ngunit binuhat siya ni Anton paalis doon. Nagbukas to ng kwarto mula sa likod na parte ng villa. Pagkalapat ng pinto, siya ring pagkalapat ng katawan nila at muli siyang sinakupin. Nawalan sila ng pakialam sa labas. Tayong init ng mga katawan nila ang nangunguna. Ngayon alam na niya kung ba't baliw na baliw ang maraming babae kay Anton. Maging siya'y walang ligtas sa pagkabaliw na yon at wala siyang ideya ng oras sila natulog o kung anong oras natapos ang party. Basta pagising niya, malabakal na mga braso ang nakayakap sa likod niya. Natatabunan na makapal na kumot ang kanilang mga katawan. Dinig niya ang pantay na paghinga ni Anton na mahimbing na natutulog. Doon siya napamulat. Kwarto? Akala ba niya walang daan papunta sa kwarto? Scam pala yun. Naningkit ang mga mata niya at haharapin sanang lalaki para pagalitan, ngunit bigla nitong pinatong ang malaking binte sa bewang niya. Hinapit pa siya nito dahilan para mahigit ang hininga. Dragon siya, pero mas dragon ang nararamdaman niya sa kanyang bandang likod. At di niya balak kisingin yon kahit ayaw niyang gumalaw. Anton, uuwi na ako? Mahinang sambit niya upang pakawalan siya nito, ngunit umingit lang to at siniksik ang mukha sa balikat niya. Maganda sanang gumising na nakayakap nga to sa kanya, pero hindi siya po pwedeng magtagal doon. Sumisilip ng haring araw at kailangan niyang umuwi. Anton, gumising ka dyan. Sigaw ng boses ng matanda sa labas ng pinto, sabay kalampag doon. Nanlaki ang mga mata ni Jewel. Deja vu. Ayos lang sana kung si Angeline yon, pero mukhang ang lolo Dante niya yon. Lo, he's not here. Baka nasa ibang kwarto. Dinig niyang pigil dito ni Aldrin. Ryan, get me the room key. Nararamdaman kong nandito ang apo ko at may kasamang babae. Galit na sigaw nito. Napanunok si Jewel pero napabangon siya nang tuluyan ng matapos marinig ang mga hikbe ni Margie. Iniwan niya ako kagabi, lolo. Tawag ako ng tawag sa kanya pero ibang babaeng sinamahan niya. Umiyak pa ito lalo. Malalagot to sa akin, ang lalaking yan. Anton, lumabas ka dyan?
Muling sigaw ng matanda. Namawis na ang noo ni Jewel sa kaba na baka mahuli siya roon pero ang katabi niyang lalaki, pilit pang hinihila ang tiyan niya pahiga. Hinampas niya ito sa braso dahilan upang magising ito. "What's your problem, woman?" Paos ngunit may inis na tanong ni Anton. Hindi ba nito naririnig ang ingay sa labas? Umakbang hihilahin siyang muli ngunit napatalo na siya pababa sa kama. Malas yata kapag dito sa resort may mangyayari sa kanila. May balat ba ito? Bakit parang lagi silang nahuhuli? Nasa labas ang lolo mo, nagwawala. Nasa labas din si Margie. Madiing imporma niya rito dahilan upang mapaupo ito. Kaya lang humikab itong muli. Let them be. Let's sleep. Bulong-bulong pa nito bago muling huminga. Napailing siya. Siya lang ba ang natatakot at kinakabahan? Wala daw pakialam at gusto lang silang mabuko? Ito na po ang susi, Don Dante. Dinig niyang si Ryan iyon. Nanlaki ang mga mata niya at tila tinambol ang puso niya matapos marinig ang kalansing ng susi at paghawak sa knob. OMG! Wala siyang mapagtataguan. Peste ka? Bumangon ka dyan. Makikita nila ako? Tarantang hinila niya ang braso ni Anton ngunit ito pa mismo ang nagbagsak sa kanya sa kama. Para na siyang magwawala sa kaba, lalo pa na marinig ang paghigpit ng doorknob. Ang pesting Anton dinaganan pa siya. Malakas na tinulak na Jewel si Anton. Gumulong to pababa sa sahig at tinig pa niyang umaray pero wala siyang pakialam. Masuunahan niyang itagong sarili. Walang tigil sa pagkabog ang puso niya at kahit alam niyang hindi siya kasya sa ilalim ng kama, pinagkasya niyang sarili doon. Nasilip niya pa ang pagtayo ni Anton. Hawak-hawak nito ang balakang. Mukhang napuruhan ang lolo ninyo. Umusog pa siya sa gitna pero halos hindi makahinga nang muling humiga sa kama si Anton. Balak pa yata siyang tapusin sa timbang nito. Naipit sa lalamunan niya ang pagrereklamo matapos makitang pagpasok ng 3 pares ng paa. Ang naka-heels ng mataas ay siguradong kay Margie. Ang nakasuot ng kumikinang leather shoes ay kay Don Dante. Yung nakatsinelas ay baka si Aldrin. "Where is your girl?" Dumagundong ang boses ng matanda pero mukhang di naman tinablan si Anton. Dinig pa niyang humikab ito. "Nagtago? I'm alone here?" Naiinip nitong sagot. Papahikbi na nga niya yata ito pero hindi naman nakakaawang sinasabi nito. "I don't have a fling or a girl. I'm all alone here." Inaantok na sagot ni Anton. Wala yata tong balak makipag-usap na maayos. Naglumikot pa to sa kama kaya't napapikit siya na mariin. Kukurutin niya talaga ito mamaya. "I told you, Lo, walang babae si kuya." Salo ni Aldrin sa kapatid. "Hindi ako pinanganak kahapon." Belta ng matanda. "Bakit wala kang damit, ha?" Kinagat niya ang ibabang labi. Oo nga naman. Dapat pala pinagsuot niya muna ng damit si Anton. "Ganito ako matulog, Lo." Tamad na sagot nito at mukhang bumaling pa ng pwesto. "Isa pa, nagsarili ako kagabi." Baliwalang sagot nito na akala mo hindi nakaka-iskandalo. "Anton Montero, maghugas ka ng bibig mong napakadumi." Singhal ni Don Dante. Na high blood yata ito sa apo niya. Pati pa rin siya'y na-eskandalo sa sinabi ni Anton. Wala talagang hiya ang loko. Napalabi siya pero parang gusto niyang silipin ang nangyayari matapos marinig ang impet na tawa ni Aldrin. Samantalang singhap naman ng kay Margie. "My gosh, Anton, nandito lang naman ako. I can give you what you need." "I don't want you, Margie. Mas maganda pa ang palad." "Peste ka, magtigil kang bata ka. O mayus-ayos ka't padadalhan kita ng holy water dito," ani Don Dante. Ramdam niyang galit at pagka-eskandalo nito sa apo pero mukhang pusong bato talaga si Anton at di makaramdam. "Halika na, Lo. Ginawa mo rin naman ang magmaria." "Aray!" Singhal ni Anton matapos lumipad ang sapatos si Don Dante rito. Kita na Jewel kung paano muling alisin na matanda ang isa pa nitong sapatos at ibato yon kay Anton. Siya nang napapikit nang muling umaray si Anton. "Paano ako si maagang bata ka?" Singhal nito bago tumalikod. Kasunod nito si Margie at Aldrin. "Condolence in advance, Lo." "Shut up, Anton. Ayusin mong sarili mo at ihatid ang fiancé mo." Muling utos ng matanda bago binalibag pa sa rampinto. "May aber, come here. Napalayas ko na sila. Pwede na nating ituloy." Malambing pang tawag sa kanya ni Anton. "Sira, mag-isa ka? Magbariang palad ka dyan. Uuwi na ako?" Balik sagot niya. Nagbadali siyang lumabas sa pinagtataguan at napainat siya na makalayo. Parang nabali ang mga buto-buto niya, pati balakang niya ay nananakit.
Suminghap din siya ng hangin bago minasahe ang balikat niya. What of you? Mahinang sambit ni Anton. Napatigil siya sa pag-iinat at napatingin sa kama. Nakatagilid na si Anton at nakasandal ang mukha sa kamay nitong nakatukod sa kama. Ang malala, nangingising nakatingin sa katawan niya. Agad natigilan matapos maalalang wala pa pala siyang kahit ano sa katawan. Kinuha niya ang unan na malapit. Imbes takpan ng sarili ay malakas niyang tinapon iyon sa pagmumukha ni Anton. Aw! Sisirain mo bang kagapuhan ko, may aber? Reklamo nito. Umirap siya at nagtungo sa cabinet na malapit. Wala akong panahon sa'yo. Napaka-peste mo. Naiinis niyang bulong habang naghahalughog ng pwedeng maisuot. You really make my heart broken, Missy. Nakakatampo ka. Ang sweet ng tawag ko sa'yo pero peste lang ang call sign mo sa'kin. Anong gusto mong itawag ko sa'yo ngayon? Sira? Protesta naman ito dahilan upang mapatigil siya. Aba, lumayo ka nga. Agad niyang singhal matapos mapagtanto na nasa likod na niya ito. Bago pa man siya nito mayaka, pumina na siya ng damit at tumakbo patungo sa banyo. Missy, can I join? Sabay naman tayong maligo. Marahimik ka dyan, Anton. Nagmamadali ako, uuwi na ako. Baka makita pa ako ng lolo mo. Sigaw mula sa banyo. Then, we will do a quickie. Shut up. Magsarili ka kung gusto mo. Expert ka naman yata sa ganyan. Dinig niyang mahina itong tumawa. Pinagloloko lang niya siya na siya nito at gusto lang makascore. Mabuti pa nga at mataas ang paninindigan niya sa umagang iyon at hindi nagpapaloko. Wala rin tong magawa nang ipilit niyang uuwi siya. Hindi siya maihatid ni Anton lalo pa nga't nasa paligid si Margie pero pinahatid lang siya nito sa driver. Hiyang-hiya pa siya sa damit ni Anton. Nasuot niya. Mabuti na lang at professional to magtrabaho. Diretso lang ang tingin sa daan. Tipong takot masuntok kapag sinulyapan siya. Nagpasalamat lamang siya talagang hindi siya tiningnan ng driver na tumungo. Naweirdohan siya pero diretso lang siya sa apartment. Nag-ayos lang siya ng konti bago tinakbo ang papunta ng coffee shop niya. Nakaabang na agad si Nina sa counter at tila ba pinauulanan na siya nito ng tanong. Pero hindi si Nina ang napansin niya. Mas nagulat siya sa presensya ni Jeff na naghihintay sa kanya at mukhang importante ang sasabihin at sinadya pa siya nito. Jewel, kanina pa yan naghihintay. San ka na naman ba sumuot? Naku kang babae ka ha? Baka mamaya makalunok ka ng pakwa na siyam na buwan mong dadalhin. Mahinang sermon sa kanya ni Nina. Sa counter at tila pinaulanan pa siya nito ng tanong. Pero hindi na si Nina ang pinsan niya. Mas nagulat siya sa presensya ni Jeff na naghihintay sa kanya at mukhang importante ang sasabihin at sinadya pa siya nito. Jewel, kanina pa yung naghihintay. Saan ka naman ba sumuot? Naku kang babae ka ha? Wala akong pera ngayon. Wala ka ng trabaho sa akin kahit huwag kang humingi ng dagdag na bayad. Agad na bigkas niya. Mabuti nang sigurado mahirap na at baka may hidden charge pala ang pagiging investigador nito sa kanya. Miss Jewel naman, hindi naman ako mukhang pera. Talaga ba? At ano na lang ang pinunta mo rito? Tinaas niya ang kilid at hindi siya naniniwala. Kumikinang ang mga mata nito sa salapi. Dagdag na 5,000 para sa nakalap mong impormasyon. Oh, see? May pa-advance payment ka pang nalalaman. Humalokip-kip siya ngunit gumiti lamang to sa kanya. Para sa iyo naman to, Miss Jewel. Para sa ikagiginhawa ng buhay mo. Ano bang nalaman mo, Aber? Mataring nasingit ni Nina. Gusto niya itong kurutin sa paggamit na naman ng Aber pero nakuha ni Jeff ang atensyon niya nang tumikim ito. Importante kasi to. Nalaman ko lang naman na hindi pinamana kay Miss Margie ang malaking kumpanya ng daddy niya. Kwento nito. Oh, tapos? Inip niyang tanong. Tapos may chance na ipamana yun sa'yo, Miss Jewel. Dahil graduate ka ng business course. Kayang-kaya mo yun i-manage. Ang kailangan mo nga lang gawin, magpakilala sa tatay mo. Na-excite na pagpapatuloy nito. Napatulala na lamang siya pero si Nina ay niigyog ang mga balikat niya. Magpakilala ka na, Jewel. Para sa'yo yan, ibibigay ko yun sa'yo. Pamimilit pa nito pero walang nakapasok sa utak niya. Dapat pa ba siyang magpakilala? Anton's POV. Naikayom ni Anton ang kamao matapos marinig mismo sa lolo niya ang balak ni Melvin Carillo sa kanya. Alam niyang gusto talaga na siya nitong maging manugang upang may mag-manage sa kumpanya nito.
Pero malaman na gagawin lang siya nitong utosan at galamay ay nagpapainit ang dugo niya. So you're saying that I will inherit his company? Litong tanong niya sa kanyang lolo. Nasa opisina sila at pinatawag nito para lang sabihin yon. Minamadali kasi ni Mr. Carillo ang kasal nila ni Margie, samantalang wala naman silang relasyon ng anak nito. Not inherit. Bibigyan kanya ng share sa kumpanya but will still own it. Most of the profit will go to him. Paliwanag ng kanyang lolo bago sumandal sa civil share nito. In short, gagawin niya akong utusan? For what? So he could live a stress-free life and let me suffer handling his company? Siya at ang pamilya niya ang maglulustay ng perang napagpaguran ko? No way, no. I won't accept it. Anton, think about it. Malaki rin ang share na ibibigay ko sa'yo. Pagpapaintindi nito. Napangisi siya at tumiling. With all due respect, I have hundreds of resorts and you want me to settle for less? I even have an island. Get niya. Puro relax na nga lang ginagawa niya sa buhay pagkatapos bibigyan pa siya ng trabaho na hindi naman siya makikinabang? Hindi siya magpapaalipin sa mga Carillo. Wala ka pa namang anak? Pwede ka pa magtrabaho at gamitin ng share mo para sa sarili mong kumpanya? Apo, ano ba naman yung si Marjorie na makakasama mo sa buhay? Isipin mo na lang para sa kanya ang gagawin mo? Litanya nito. Agad nang umigting ang panga niya. Hindi talaga nito tatanggapin na sinabi niya noon na kasal na siya. Sigurado naman siyang naimbestiga nito yon sa bilis itong kumilos sa mga bagay-bagay. Ang hindi niya maintindihan kung bakit pinipilit pa rin siya nito kay Margie. Marahas siyang bumuga ng hangin. Pinangangalandakan nga niyang kasal siya pero ayaw naman itong tanggapin. Lo, I'm already married. Please respect my wife and my marriage. And what, Anton? You married the 18-year-old pool girl I bought in the mansion. Medyo tumaas ang boses nito dahilan upang magtagis ang bagang niya. Ayaw na niyang marinig ang pag-insulto kay Jewel. What's wrong about her? She's still the same girl, Lo. Siya pa rin naman ang apo ng kaibigan mo. His grandfather was never my friend. Revelasyon nito na nagpakunot sa noon niya. Napadaan na lamang siya sa sementeryo at nakita siya. Binasa ko lang naman ang pangalan ng lolo niya sa puntod. I only used her to heal your broken heart, pero hindi na kailangan dahil patuloy ka naman bumabalik kay Margie. Kaya wag na mong sasabihin sa akin kasal ka sa batang yon, Anton. Hindi ko siya tatanggapin. Sa pamilyang to, lalo na't hindi ko siya kilala. Mahaba ang litanya nito bago siya iwan mag-isa sa opisina nito. Naikuyom niya ang kamao at nasipa ang kaharap na upuan. Gigil niyang inihilamos ang palad sa kanyang mukha at sinubunot ang kanyang buhok. Wala talagang puso ang lolo niya. Pati si Jewel na inosente ay sinama lamang sa laro nito. Napasandal siya sa upuan at umatungal ng mura. Wala rin siyang ipinagkaiba. Para na rin niyang ginagamit si Jewel para makatakas kay Margie. Uncle, nakita mo po si daddy ko? Napaayos siya ng upo dahil doon. Paglingon niya sa pinto, nakasilip doon si Cody. Sa tabi nito ay ang kapatid na si Aiko. Napaawang ang mga labi niya dahil parehong magkaiba ang kulay ng mga mata nila. Namamangha pa rin siya sa mga mata na kahit nasanay naman na siyang makita ang mga yon. Paano kaya kung ganon din ang mga mata na magiging anak niya? Napailing siya sa naisip. Malabo, dalawa lang ganoon sa kanilang dalawa ni Jewel. Biglang nabitin sa ere ang paghinga niya. Talaga bang naiisip niya na magkakaanak kay Jewel sa gitna ng problema niya? Uncle, my daddy. Usal ni Aiko at dun sa natauhan at agad nilapitan ang magkapatid. Binuhat niya si Aiko habang humawak sa kamay niya si Cody. Napangiti siya at nawalang bigla ang bigat ng kalooban niya. Mabuti na lang pala at nandito mga to ngayon sa mansyon, kundi baka tumakas na naman siya. Wala ba sa ibaba ang daddy ninyo? Tanong niya sa pamangkin. Wala po. Pati po si mommy wala roon. Nagugutom na si Cody, uncle. Imporma nito. Imbes tuloy na tumuloy sa maghanap sa kwarto ay pumihit siya pababa sa hagdan. Dinala niya magkapatid sa kusina at siya rin ang gumawa ng sandwich sa mga ito at juice. Sakto sinubuan niya si Aiko na pumasok sa kusina si Angeline. Kasunod nito ang kayo Andre na mukhang aborido. At tingin niya alam na niya ang rason. Uy, bagay mo palang magpakatatay Anton? Thank you sa pag-aalaga sa kanila ng ilang minuto. Ani pa ni Angeline. Bago kinuha ng kandungan niya si Cody.
Binitbit nito ang plato bago niyakag si Aiko nang umalis doon. Tingnan niya sa garden tutungo ang mag-iina. Nagtaka pa nga siya nang naiwan si Kuya Andre na nasa kusina. Tamad tong kumuha ng 2 beer. In can sa ref at binigay sa kanya ang isa. Nag-away kayo? Tanong niya sa kapatid, ngunit iba ang sagot nito. I heard about Melvin Carillon's plan. Tatanggapin mo ba? Bigla ang tanong nito. Binuksan niya ang beer at lumagok doon bago sumagot. May asawa na ako. Hindi ko kailangan ng isa pa. Ngumisi ang kuya niya. But Lolo doesn't want to recognize your marriage. Kayang-kaya niyo ng paghiwalayin ni Jewel kapag nagkataon. Umigting ang panga niya dahil doon. Kung ay papalit lang naman kay Jewel ay si Margie, mas gusto niya nang manatili kay Jewel. Gusto talaga niyang maging alipin ako ng mga Carillo? Curse that surname. Panira ng buhay ang pilidong yan. Galit niyang bigkas bago inis na lumagok ng beer. Huminga na malalim ang kuya niya, tila nakikisimpatya sa kanya. You can still change Lola's mind, Anton. May paraan pa naman para magbagong isip niya. Yun nga lang kailangan ng 9 na buwan para doon. Sinserong bigkas nito at umagaw sa atensyon niya. Napaayos siya ng bigla. Nang upo. What do you mean, kuya? Maliit itong humisi. Hindi mo alam na si Aiko ang naging tulay sa amin ni Angeline. Do the same, Anton. Make your own bridge. Make your wife pregnant to stop our daughter's grandfather's plan. Promise lalambot ang puso niya kapag apo na sa tuhod ang usapan. Makahulugang imporma nito.